Ito yung sunod. Ano yan, Kent? Nako, mga kababayan. Ha? Ito po yung sunod, mga kababayan. Kung naalala nyo po, ha? Sa Senado, 7 senador magkakaroon ng kaso. Ha, mga kababayan. Sa Senado, 7 senador po magkakaroon ng kaso. Ngayon naman, sa Kongreso, meron pong isang congressman na matanggal. Mga kababayan. Ngayon naman sa Kongreso, meron pong isang congressman na utak animal na matatanggal. At sabi pa nga dito, hindi na makakadalo ng SONA ni PBBM ito. Paki-comment po mga kababayan kung sino po itong kongresista matatanggal, no? At tatanggalin bilang isang kongresista. O sige, hindi ko naantayin ang comment ninyo. Ayun, sabi ni Ma'am Virginia Domingo, si Meow Meow daw. O, sige. Ayun, oh, nasa likod ko. Ming Ming! Ming! Ming Ming! Ha? Sino yung matanggal? Si Kiko? Matatanggal daw si Kiko. Mga kababayan, ito na, Kiko Barsaga, mga kababayan, posible nga ba, no, na matanggal bilang congressman at hindi na makakadalo sa SONA ni PBBM? Ito po, mga kababayan, ako. Makulit kasi. Ito po, mga kababayan, na wait lang. Tila paubos na ang 9 lives ni Congress Meow Kiko Barsaga. Pero sa kabila ng posibleng expulsion, tuloy pa rin siya sa pambabash sa Kamara. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes. Ayan na. Abot sa SONA ngayong taon ni PBBM si Cavite Congressman Kiko Barsaga. Umuugong na kasi ang posibleng expulsion ng pagtatanggal sa kanya bilang miyembro ng Kamara. Ayon kay Iloilo Representative Janet Garin, na isa sa mga naghain ng reklamo laban kay Barsaga, na dahil sa sobrang kakulitan ng tinaguriang Congress Meow, ay kawawa na ang kanyang distrito. Dagdag niya, imbis na dumalo sa mga pagdinig at talakayan sa Kamara, mas hilig daw ni Barsaga na magpapansin sa social media. Kaya lang wala siyang patience doon. Kasi nga, medyo, may sarili siyang schedule eh. Yung schedule niya ng gaming, yung kanyang working hours, yung mga ganitong bagay. Dismayado rin daw kay Barsaga ang ilan ng mga kapwa-kongresista. Medyo malayo kasi sa expectations ng mga nakakilala kasi nakatrabaho namin. Yan yung mahirap, mga kababayan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sa sunod eleksyon, kung sino man po yung mga tumatakbong kongresista dyan sa mga distrito ninyo, sa mga nanonood sa atin ngayon, huwag nyo pong iboto yung abnormal. Iwasan yung bumoto ng abnormal. Oy, bakit? Magkakandalit-litsi po yung inyong nalalaan, yung inyong distrito. Oh. Imbis na congressman ninyo gagawa ng kalsada yan, baka ang gagawin yan, gagawin Mobile Legend yan. Diba? Imbis na susumpuin niya yung mga sira-sirang kanal dyan, baka ang gagawin niya dyan, magtayo pang Roblox yan, gagawin pang Roblox yung lalawigan niya. Diba, mga kababayan? Baka Roblox ay gagawing Roblox yung ano ninyo, diba? Kaya nga, sabi ko sa inyo, mga kababayan, sa sunod, kapag bumoto kayo, iwasan nyo yung mga artista, diba? Iwasan nyo yung mga tanga-tanga, diba? Nako. Buti pa nga ang pusa kapag tumai, tinatabunan Pero si Kiko utak pusa, pero wala Diba? Maskin tae man lang sa lalawigan niya, wala siyang naigawa Kaya nga sabi ni Janet Garin, kawawa ang kanyang distrito. Bakit? Nagkaroon kasi sila ng congressman na utak animal. Yung si Kong PD, nakatrabaho rin namin, si Mayor Jenny, both of them are hardworking, responsible government officials. Siguro nagkataon na iba ang orientation. Pero sa kabila ng posibleng pagpapatalsik sa kanya, wala pa rin tigil si Barsaga sa mga pasaringga sa Kamara. Welcome back to the Miami Vlogs. We're back in the Crocodile Farm. Ayon kay Barsaga, hihintayin daw muna niyang mailabas ng PNC ang ulat na ito bago siya sumagot. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Manatiling nakatutok sa Ayan na nga, mga kababayan, yan ang sinasabi ko sa inyo. Tapos ngayon, kapag natanggal to si Kiko, sasabihin na naman to ng mga DDS, wala na, inubos na talaga ni Bangag. Si PBBM na naman pagbintangan nila dito, sasabihin na nila, wala na, inubos na talaga ni Bangag. Inisa-isa na talaga niya yung mga tauhan ni Sara. Diyos ko, mga kababayan,
Mukhang si BBM na naman ang mapagbintangan dito. Si BBM na naman magkaroon ng kasalanan dito. Mga kababayan. Ha? Ay, naku po. Ay, Diyos ko, mga kababayan. Nakita nyo naman siguro Diyos ko. Kahit kayo naman po siguro, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, karapat-dapat bang si Kiko Barsaga manatili bilang congressman? Karapat-dapat ba, mga kababayan, na si Kiko Barsaga ay patatagalin pa dyan kung lahat naman ng kongresista or ang opisina ng Congress or ang ahensya ng Kongreso or ahensya bang tawag yan o legislative office ng Congress ay pinapahiya niya. 'Di ba? Ipinapahiya na niya eh. Siyempre, mga kababayan, meron naman kasi tayong tinatawag na ethics complaint. 'Di ba? Ang Senado nga ngayon nakakahiya na eh. Tapos gagawin niyo pa sa Kongreso, wag naman. 'Di ba? So habang maaga pa, disiplinahin na. Yeah, kasi Kongreso din naman na masisira dyan eh. Kahit sabihin natin si Kiko, ilang beses na winarningan yan, ilang beses ng ganyan yan, hindi naman tinatabla ng kahihiyan yan eh. Kasi bakit abnormal nga naman? Diba? Siyempre, kahit papaluin mo yan, iiyak lang yan, maya-maya bigyan mong candy, tatawa ulit yan. Di siyempre, yung mga matitinong kongresista dyan, madadamay. So ano bang gagawin nila? Di, disiplinahin. No, dapat mayroong maximum tolerance, no? Hindi man binubugbog, hindi man pinapatay, tanggalin, ya. Para hindi pabarisan. Parang si Sara lang 'yan eh. Baka naman kung patuloy niyong hahayaan yung magnakaw ng confidential fund 'yan. Noong mayor pa nga lang siya, bilyones na yung confi na hindi nga niya mapaliwanag kung saan dinala. Ito real talk lang mga kababayan, lalo sa mga didisunod sa akin. Just try to think of it and just try to imagine. Si Sara Duterte mula 2016 hanggang 2022, nung mayor pa siya, 2.6 billion na ang laki ng kanyang confidential fund nung mayor pa siya hanggang 2022. 2016 to 2022. Umabot sa 2.6 billion ang kanyang confidential fund. Ngayon, bakit umabot at lumobo sa 2.6 billion ang confidential fund ni Sara? Saan niya ginamit? Una, ang confidential fund, mga kababayan, ginamit po yan either sa intelligence, either may baha, may kalamidad, or gera. Gera, kalamidad, pandemya. Ganyan yan kaya nga confidential Either pwede mong gamitin, halimbawa, pinasok tayo ng ISIS, ginamit sa gera, pinambili ng armas, pinambili ng ganito, kasi intelligence Ngayon ang tanong, mga kababayan, sa Davao City po ba ginera? Ang Davao City po ba, nabalitaan niyo po bang pinasok ito ng terorista? Ginera sila? Meron po bang gerang naganap? Wala. Pangalawa, meron po bang nangyaring epidemya sa Davao, mga kababayan? Meron po bang nangyaring epidemya? Wala rin. Pangatlo, mga kababayan, may nabalitaan po ba kayo noong mayor si Sara na sinugpo niya itong mga droga? Sinugpo ba niya ang droga? Naubos ba niya ang droga? Parang wala naman yata. Wala din sa record. So ngayon, mga kababayan, ang katanungan, bakit umabot ng almost 2.6 billion ang confidential fund niya? So saan niya ito ginamit? 'Di ba? So yun ang pinakamalaking tanong. Kaya, just like Kiko Barsaga, para hindi pamarisan, hindi gayahin ng iba, tanggalin na. Para hindi gayahin si Sara, impeach na. Ganun po yun. Mga kababayan, di ba napaka-simple? Tapos ang sasabihin ng mga DDS, porkit si Kiko, supporter ng Duterte, pinag-inita ni Marcos. Si Marcos na naman ito. Parang ano lang yan parang kay Digong lang yan Nireklamo ni Trillanes sa dahig, pinailan ng kaso sa ICC, nung inaresto si Digong, si BBM sinisi. Bakit nga ba si PBBM ang nagkaroon ng kasalanan, si Trillanes naman ng kaso doon? Ganyan, itong mga DDS minsan, hindi mo maintindihan kung saan yung mga utak nila nilagay Kaya nga, minsan, kung makakita ka ng DDS, apakan mo
Yeah. Pag sinabi niyang ouch, ibig sabihin naramdaman niyang sakit. Pero pag nanuntok agad, ibig sabihin bobo yan. 'Di ba? Ibig sabihin pag nanuntok agad bobo. Pero pag inapakan mo at ang sabi aray, ibig sabihin matalino siya. Kaya ngayon mga kababayan, isipin niyo mabuti, si Trillanes ang nag-file ng kaso kay Digong sa ICC, si PBBM ang sinisi. Tapos pinaila ng kaso sa ICC, ang sagot kinidnap. Saan ka nakakita ng kinidnap tapos binasahan ng warrant ng Miranda rights? Saan ka nakakita ng kinidnap pero nabibisita ng mga anak? Saan ka nakakita ng kinidnap pero nagkaroon ng abogado? Saan ka nakakita ng kinidnap na nakakapag-ano pa? 'Di ba? Nakakapag-influence pa. Kaya nga isa sa rason mga kababayan hindi makalaya si Digong dahil sa mga habubuhan nitong mga DDS ng supporter. So, yun lamang po mga kababayan, no? Wala na, Kiko Barsaga, mga kababayan. Wala si Kiko Barsaga, mga kababayan. Parang hindi na yata abutan ng suna ni PBBM, matanggal na pagkakongresista. Paano kasi? Tao ang kailangan ng Cavite, ng Dasmariñas, tao hindi pusa. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat.